Yes, ma'am. May question po. Sa nangyayari Yes. po ngayon dito po sa Office of the Vice President at ngayon tinap na po nila yung mga kapulisan. Can we still trust this government, ma'am? Sinabing kayo na ako nagpe-presign din. Okay. Yes, sinabi ko na yan noong press con ko, di ba? Don't recognize anybody above me. Lagi nilang sinasabi disrespectful kami. Di ba? Sila yung disrespectful sa opisina ng Vice President. Kung ano yung ginagawa nila sa amin, yun lang din yung ginagawa namin sa kanila. Diba? Nagagawa ko yun. Kasi Vice President ako. Pero isipin nyo, yung ordinaryong mamamayan. Magagawa ba nila yon? Hindi. Tumatahimik na lang, tumitiklop na lang. Look at Secretary Harry Roque. Yeah. Ayaw umalis noon sa bansa. Kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. But no. Hindi. Bastos sila. Bastos din kami. Okay. Yes, Red. You're raising your hand. Ay, ma'am, good morning po ma'am. Sorry to ask this question kasi of course after this po ma'am magkakaroon naman po ng statement yung mga congressman natin, Yang Gun, sasabihin nila it's all drama and all. Ay siguro ma'am agahan niyo na po siguro i-rejoinder sa kanila kasi I know na after this ma'am, magkakaroon na naman po sila ng statement, parang babaligtad nila yung sitwasyon at babaligtad nila yung opisina ninyo ma'am. Siguro that's for me for my end dito for my Asan last yung question. nagtataas ng kamay na icon? Okay. Ay, sorry. Hold on na. Okay. Yes. Kasi ganito yan. Alam natin lahat, di ba? Sobrang kahayahay ang House of Representatives. Wala yan silang trabaho ng Friday. In fact, inaantay namin ang request, ang MR ni Attorney Lopez. Sandali, kumakatok. Ay, sorry. Ay, sorry, dalawa kasi kaming lawyers working here. Ako yung nasa loob na lawyer, nasa loob ng room, and then there's another lawyer outside of the room. So dalawa kami na nagtatrabaho. So yes. So alam namin na walang trabaho ang House of Representatives pag Friday. And then suddenly, kanina, yun na nga, sinabi niya kung anong nangyari dito na side. Tinawagan niya ako, sabi niya, you need to come because I need a lawyer. So pagdating ko dito, I told them I'm the lawyer. Pumasok ako, and then I read the order. And then while I was reading the first order, another order came in. And then, nakita ko doon sa order nila na parang by unanimous vote, parang ganyan. And then sa akin naman, parang, paano kayo nag-meeting? Wala nga kayong trabaho pag Friday. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yon, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa,
Monday to Friday, mga government employees. And then we have a House of Representatives. Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil service should rethink that. Ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Wala nakalagay doon. So how is that a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapa-clear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong security violations ang violate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua, through that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganon? Sasabihin nyo, I violated security regulations? Ano yun? Wala naman akong 2 baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako po pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now, na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. 'Di ba? So yes, hinahanap ko kanina, sabi ko, where is this permission from the speaker na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa?
Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh, di ba trabaho ng BPSPG yon? Na may I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country, and only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Bloc and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado, nyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera.
pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung now show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos buhaghag na ninyo tanan ang gisubmit namo sa COA?
ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ng pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira niyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagrereklamo ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na.
wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo, media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis niyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Walang boboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. Kay pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang boboto sa iyo. Senador man, Vice President man, President man, walang boboto sa iyo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan. Certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala.
Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak, lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan na pinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, anong sabi nila? Asin lang okay na mi, anad naman mi ana. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Blog nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban ma'am nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ng taong bayan and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap?
Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Kay bahugan lang nila og kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ang tao. Binabastos yung kanilang pagkatao dahil wala silang pakialam. Yan din yung mga tao na gusto sumama sa inyo, na nakikiisa sa inyo, pero hindi nila maiwanan yung hanap buhay dahil sa pamilya. Madami yan. Yes, sir. Salamat, sir. At binigyan nyo ng example ang taong bayan kung ano yung sinasabi ko. Because it's happening all over the country. Gusto nila, sila lang ang mayaman. Alam niyo ba, sa bentahan ng mga relo ngayon, sino bumibili ng mga relo? 3, 4 at one time? Mga politiko. Mga galamay ng politiko, karamihan mga congressman. Tanong nyo sa mga dealer ng relo, ng mamahaling relo dito sa Pilipinas. Tanong nyo sa mga dealer ng mamahaling kotse sa Pilipinas. Ang mga congressman. Yes, Ralph, you're raising your hand. Hello po, VP. Good evening po. I would like to take this opportunity po to ask po kasi recently po may parang statement si former President Rodrigo Duterte advising you po na kung pwede po is mag-retire ka na po sa politics. Wag ka na po daw umambisyon ng higher position sa maybe 6 years from now, yung presidential elections. Can I get your reaction po regarding this matter? Yes, oo, darating tayo dyan. Sigurado ako na hindi ako sasali sa politika. Thank you po. Hindi lang natin alam kung kailan kasi hindi natin alam ang mga plano ng Diyos. I mean, man can only plan, but God's purpose that will prevail. Yan yung commitment ko, Lopez. Yan yung commitment ko sa lahat ng OVP person. Napupuluhan na ako. Na sasamahan ko sila. Kung ano yung gusto nila, yun yung gagawin namin. So, sasamahan ko sila. Yes sir, nandyan sila sa labas. Pero talaga, totoo. Bakit kayo maglilipat ng tao sa loob ng correctional? Convict ba ito? Accused ba ito siya of a case? Of any case? Ano ba yung correctional facility? Di ba dapat sa mga akusado yon? At sa mga convicted? Di ba dapat kay Franz Castro yon? No. That is something to think about, no? Sa mga mambabatas. Yung pwede ka maging congresswoman, pwede ka maglakad dyan, pending your appeal. Which, by the way, pag in-overturn yan, regalo yan ni Martin Romualdez kay Franz Castro. Kanina, pumunta sa akin yung Sergeant at Arms doon sa office ni Congressman Pulong Duterte. That was 6 p.m. Sabi niya sa akin, sabihin mo 5 p.m. Sinabihan pa niya ako magsinungaling. That was 6 p.m. Okay? At that time,
Walang order. So between, sabihin na natin 15 minutes siya doon. 6:15 hanggang 12 midnight. Nakapag-gawa siya ng report. Nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita nyo sa akin yung minutes. Pakita nyo sa akin. Sabihin nyo, Zoom. Kahit hindi nyo ma-determine ang quorum sa Zoom. Sige, sabihin natin tama yung Zoom. Nasaan ang picture ng Zoom ninyo? Nasaan ang minutes ng meeting ninyo? Nasaan ang pirma ng committee secretary sa minutes ng meeting ninyo para kayo lalabas ko sakali. para kayo mag-issue ng order between 6:15 12 midnight. Yan yung sinasabi ni Atty. Lopez. Walang batas ang Pilipinas ngayon. Wala na. Bastusan siya. Tapos nagagalit sila. Sinasabi nila, spoiled brat ako. Ang problema ninyo, hindi nyo ma-prove ang pagiging spoiled brat ko. Dahil hindi ako nagbago. Simula nung ako ay bata hanggang ngayon. Hindi ako nagbago. Ni walang isang tao makapagsabi doon sa Davao City na spoiled brat ako. Sabihin niyo, corrupt ako? Ako ba yung may bribery case sa mga Supreme Court justices na hindi nahihiya? Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Ano ba sinasabi niya? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. So, ibig sabihin, kasalanan ko kapag yung nag-uusap doon sa kalayo-layong barangay sa Samar, gumagawa sila ng papel na mali, sinasabi ng COA, tapos ako yung nagnakaw ng pera? Yung ina ninyo? Alam mo, ma'am, nagmumura talaga ako na tao. Kaso hindi lang ako nagmumura talaga in public. Dahil ang mga bata nakikinig sa akin. Napapansin ko yan. When I talk, children listen. That is the reason why I don't cuss in public. But it doesn't mean na hindi ako marunong at hindi ako nagmumura. I am doing it for the sake of the country kasi nakikinig yung mga bata sa akin. Hindi sila nakikinig kay Martin Romualdez. Lalong hindi sila nakikinig kay BBM. Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit tayo umabot sa ganito. Hindi ko alam bakit umabot yung bansa sa ganito. Yes, ma'am. Sir, Dempsey. Hi, ma'am. Sorry, ma'am. Yung nangyari ba ngayon, parang may nagkaroon ba ng standoff kanina? I mean, would you say if it was a standoff na kasi apparently parang based dun sa kwento ni Attorney Lopez kanina, parang ganun yung nangyari. Parang nasa labas daw sila and then parang I'm assuming adrenaline na ni Attorney Lopez na natulak niya yung pangharang dun sa pinto para hindi makapasok. So may ganun po bang nangyari, ma'am? I mean, can you just from your perspective what happened? What's happening now? May standoff po bang nangyayari? May standoff kami, sir. Nandiyan sila sa labas, nandito kami sa loob. May Okay lawyer po. kami. Ang game plan namin is may lawyer sa labas and then may Apa. lawyer sa loob. And there's a Okay. standoff. And then, yes, we expect that they'll break down the door anytime. Okay po.
Sige, ma'am. Siguro last on my end, ma'am. May Ma'am, we know may I interrupt? May I how are interrupt you for a while? able to wait lang, JC, last question lang. Ma'am, may we just know, I mean, for everyone's information lang, how were you able to gain access sa loob ng detention facility at this hour din? Naglakad ako. She called me. Buti na lang hindi pa ako tulog. Tinawagan niya ako. And then she was crying and crying and crying. Hindi ko siya maintindihan. Umiiyak lang siya ng umiiyak. Hindi ko maintindihan. The mere fact na umiiyak siya ng umiiyak, I knew something was wrong. So, bumaba ako. Pumunta ako. Naglakad ako. Nakita ko lahat ng mga pulis. Nakita ko yung person with the big camera. Person with the small camera. And then sabi ko, where is she? Nobody answered. So dumiretso ako dito sa kwarto. And then kumatok ako. Sabi ko, si Sarah to, papasukin niyo ako. And then she said na, I want you to be my lawyer now. And then I said, okay, sige. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, may I interrupt? I was just informed by some members of the media station here at PCTV Station 6. Napapasok daw dyan ngayon si tatlong sasakyan carrying si PNP Marfil. Sa loob ng detention facility. Ito na nga, tanaw na sa labas. Yes. Alam nyo, the police can only implement legal orders. Sabihin niyo sa amin, mga congressman, sabihin niyo sa amin, paano naging legal order yan? Hindi nyo nga sinulat that you have the permission to conduct a meeting. Wala nga kayong opisina ngayon. Paano kayo nakagawa ng order from 6:15 to 12 midnight? Sino nagre-respeto kay Marbil ngayon? Yung mismong mga pulis niya, hindi siya nire-respeto. Dahil sinungaling siyang tao. Yes, Ma'am Lorraine, you're raising your hand. Ma'am, Vice President, good evening. Sorry, The- Mama. Sorry. Yeah. Sorry. Yes, Yung ma'am. doktor, yung ambulance, ayaw nila papasukin. Si Marbil, who has nothing to do with this thing here ngayon, papasukin nila. Oh, yan ang tanong namin. Saan ang batas dito? Batas ni Martin Romualdez lang lagi?